Maayos naman talagang naging negosasyon. Napakaganda. To new. Pangulo, pwede sana mangyari. Ibig kong sabihin, kung mangyayari man at maaaring hindi rin mangyari, alam mo, sino ba ang nakakaalam? Kung mangyari man, posibleng sa weekend ito mangyari. Sa ngayon, papasok tayo sa malapit na hinaharap. Ligtas naman dun sa baba. Sa tulong ng Space Force, may mga camera tayo. Bawat sulok ng tatlong lugar na iyon ay binabantayan palagi. Kung may pupunta roon, makikita natin ang mangyayari at maaari pa itong palakihin. Pero sa pagkuha nito, talagang ginawa ng B-2 bomber ang trabaho, di pa nakita ng iba. Sa gabi na walang buwan, sobrang dilim, mga alauna ng madaling araw o mga ganong oras. Ibinagsak nila ang pinakamalaking bomba, halos pinakamalaki sa lahat, at bumaba ito sa mga air chutes. Di ka panipaniwala na kaya nilang gawin ang ganoong teknolohiya. Sinundan ito ng sinat papasok sa air chutes. Tama, sumabog. Napakahirap kunin ang materyales na yan, pero gusto ko pa rin ito at ayaw kong gawin ito kung may alitan tayo. Ayaw kong ilagay sa panganib ang mga tao. Naalala ko si Jimmy Carter na nagka-problema sa Iran dahil sa mga bihag. Ayaw kong may lagay sa ganoong panganib ang mga tao natin. Pero kapag tapos na sa ngayon, napagkasunduan na sasama tayo sa kanila. Kukunin natin yon at wawasakin natin. Mawawasak yon. Kasama natin si Dr. Ken Pollack, Vice President for Policy ng Middle East Institute para sa karagdagang impormasyon. Ken, may ulat sa Wall Street Journal na sinabing pulang linya ni Trump ay pagkamatay ng sundalong Amerikano. Isang pagkamatay lang ang kailangan para magsimula muli ang digmaan. At hindi pa naman yon nangyayari sa pansamantalang tigil putukan na ito. Kung totoo ang ulat, gaano kalaking pagkakataon ang nabibigay nito sa Iran para subukan ang US forces? Magandang tanong yan, Nicole. Nakita natin kay Pangulong Trump na gusto niyang tapusin ang sigalot na ito, pero nais niya itong gawin sa sarili niyang paraan. May nagsabi na ang red line para kay Pangulong Trump ay kung may namatay na Amerikano, magsisimula siya ulit ng operasyong militar. Pero tandaan natin na kahit totoo man yon, hindi ibig sabihin na bigla na lang niyang ilalabas ang buong lakas ng militar ng US laban sa Iran sa sandaling yon. Maari niyang gawin ang limitadong pag-atake militar bilang tugon sa anumang aksyon ng mga Iranian na magdudulot ng pagkamatay ng Amerikano. Tulad ng nabanggit ko, posible niyang pagdesisyunan na kung maganda ang takbo ng negosasyon, maghihintay siya at susubukang makuha ang kasunduan. Sa palagay ko, dapat tayo mag-ingat sa paghuhula ng mga gagawin ni Pangulong Trump. Sinabi niya na ayaw niyang may mamatay pang Amerikano, pero hindi talaga siya mahulaan. Ano masasabi mo sa kasunduan, Ken? Nagiging matagumpay ba ang Iran sa pagpigil ng negosasyon? Nagsimula ang digmaan dahil sa usaping nuklear, pero ngayon ang balita ay tungkol na sa Lebanon, Strait of Hormuz at pagluwag ng mga sanksyon. Matagumpay bang nailihis ang atensyon? O kaya tingin ko malaking tanong ito, Nicole. Kaya rin mahirap ang mga negosasyong ito. Ibig kong sabihin, dagdag pa rito ang katotohanang matigas ang pamunuan ng Iran ngayon at laging mahirap kausap ang mga Iranians sa negosasyon. Pero gaya ng sinabi mo, na yon ay napakaraming iba't ibang issue na nagsisiksikan sa negotiating table. At alam mo, ang mahirap dito ay ang paghahanap ng kompromiso sa lahat ng iba't ibang isyung ito na magiging katanggap-tanggap para sa lahat ng kasaling partido. Aminin natin, hindi lang ito tungkol sa Estados Unidos at Iran. Kasama rin dito ang Israel at mga kaalyado sa Gulpo. Kasama rin dito ang mga Europeo na may kanya-kanyang interes ang bawat aktor. At may iba't ibang aspeto ng sigalot na ito na mas mahalaga para sa iba't ibang grupo kaysa sa iba. May mga hangganang hindi dapat lampasan dito, doon at kung saan-saan. Kaya lalong naging komplikado ang mga negosasyong ito. At ito rin ang dahilan sa tingin ko na kapag idinagdag mo pa ito sa katotohanang meron tayong napakatigas na pamunuan ng Iran na laging sobra kung makipagnegosasyon, kailangan nating maging napakapasyente. Alam mo, paulit-ulit nating naririnig na malapit na raw ang kasunduan na halos abot kamay na ito. Kaya nung sinabi ko, sa tingin ko kailangan nating pagdudahan ng lahat ng yan at wag basta-basta maniwala. Sige, Ken, talakayin pa natin ang mga bansa sa Gulpo dahil ngayong linggo inatake ang Kuwait at Bahrain. Isang namatay sa paliparan ng Kuwait. Ken, sa palagay mo bang mga bansa sa Gulpo pa rin ang pumipigil sa Washington?
O baka baliktad na kayon? Dahil sa mga pangyayaring ito, napipilitang baguhin ng mga bansa sa Gulpo ang direksyon at hikayatin ang Washington sa aksyong militar. Alam mo, Nicole, sa tingin ko, naging consistent talaga ang mga estado sa Gulpo sa lahat ng ito na gusto nilang matapos ang digmaan pero gusto nilang matapos ito sa mga tiyak na kondisyon. Gusto nilang masiguro na kapag natapos ito, hindi makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Hindi rin dapat makasingil ng tol ang Iran. Hindi dapat magpatuloy ang Iran na walang parusa sa pag-atake sa mga estado sa Gulpo gamit ang ballistic missiles o drones. Tama ba? Ito ang mga kondisyong nais ng mga estado sa Gulpo sa pagtatapos ng digmaan, maintindihan at may saysay mula sa kanilang pananaw. Pero ang ibig sabihin nito sa iba't ibang panahon ay may mga pagkakataon na hinihikayat nila ang Estados Unidos na maging mas mahigpit. Minsan pinipigilan nila ang Estados Unidos, hinihikayat kami kapag may pagkakataon at pinipigilan kami kapag natatakot silang gagawa ng konsesyon ang US na ayaw nila. Pinipigilan din nila kami kung sa tingin nila ay walang dahilan para sirain ng Estados Unidos ang negosasyong may pag-asa o magdulot ng dagdag na pinsala sa mga estado sa Gulpo. Napakahirap ng digmaan para sa kanilang lahat. O, tiyak na napakahirap ng digmaan para sa lahat ng mga bansa dito sa reyon at pati na rin sa Estados Unidos kung nasaan ka. Dr. Ken Pollack, ikinagagalak naming makasama ka dito sa 24 News English na yon. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Laging isang kasiyahan, Nicole. Inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng US ang War Powers Resolution para itigil ang aksyong militar laban sa Iran bilang pagsaway sa estratehiya ni Pangulong Trump, kahit na simboliko lang ito. Naipasa ang panukalan ito noong Miyerkules sa butong 215 at 208 kung saan 4 na Republican ang bumoto kasama ang mga Democrat na nagpapakita ng lumalaking pagkadismaya ng mga Amerikano habang tumatagal ang digmaan. Gayunpaman, hindi agad nito pinipigilan ng Pangulo na muling magsimula ng digmaan. Inaasahang tatanggihan ni Trump ang anumang hakbang ng Kongreso na lilimitahan ang kanyang kapangyarihan bilang Commander-in-Chief.